nariyan na naman sila. Ano na naman kayang kailangan nila sa akin? Mukha yatang may hinahanap sila. Oy, kayo! Meron ba kayong nakitang lalaki na nasa mga 40 ang edad? Dito siya tumakbo eh. Wala ko kaming alam dyan. Makinig kayo. Yung nahabol namin, kalokohan ang tinuturo. Naniniwala siya sa mga pangyarihang Diyos. Iligal ang ginagawa niya. Kaya kung may alam kayo, mabuti pa umamin na kayo. May pabuya pag naituro niyo siya. Kanina pa kami nakaupo dito, sir, pero wala kami nakita. Wala po, sir. Kapag nalaman namin na nagsisinungaling kayo, parurusahan din namin kayo. Naintindihan niyo ba? Tandaan niyo to. Kapag nakita niyo siya, sabihin niyo kaagad sa amin. Hindi sila titigil kailanman. Wala sa Diyos, inuhuli agad ang sisipi. Ang sasama talaga nila. Tama. Na tayo. Halika na. Ayun na. Ako, Tara na. makauwi na nga. Sige, ikaw na. Senyo! Senyo, dali! Opo, sir, makatakas siya! Dito, simulan natin ang ganap. Ano yun? Dito banda! Pag nakita ko siya, talagang papatayin ko siya. Bilisan niyo, maghanap kayo! Sumunod ka sa akin. Ikaw, doon ka maghanap. Opo, sir. Ano yun? May gumalaw doon, tara! Tara, dalihan niyo! Bilis! Dali! Doon! Bilisan niyo! Sino? Bilis! Pulisya! Bilis! Dali! Bilis! Pakayo ka siya! Narito lang siya kanina. Bakit bigla siyang nawala? Aba, punta yun. Saan kaya siya nagtago? Tingnan niyo lang, baka andyan lang yun. Tara, doon naman tayo. Sige, dalihan niyo! Teka, anong ingay yun? Oo nga, no. Titignan ko. Naku, paano ka napunta sa hukay na yan? Hindi ko kasi napansin, kaya nahulog ako. Sige, tutulungan kita. Salamat. Sige, kapit. Marami pong salamat. Walang anuman yun. Ayos ka lang ba? Opo, salamat po uli. Mabuti naman. Salamat sa Panginoon. Teka, nabalitaan ko na may hinahanap na pastor ang mga pulis. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw yun, hindi ba? Oo. Biyaya ng Panginoon ito. Alam mo, naniniwala kami sa Diyos. Oo. Salamat naman. Hindi ka ligtas dito. Sumama ka sa amin. Maswerte ka. Buti natakasan mo sila. Tinulungan ako ng Diyos. Oo nga. Hayaan mo. Sa palagay ko, umalis na ang mga pulis. Dito ka muna. Ligtas ka dito sa bundok. Isa pa, basta narito ka, walang mangyayaring masama sa'yo. Maraming salamat. Mas matindi na ang pagtugis ng Chinese Communist Party sa mga bahay-sambahan. Yun nga ang dahilan kaya nagtago kami sa bundok. Oo. Tapos ngayon, nakilala ka namin. Mukhang may magandang plano ang Diyos. Oo nga. Sa tingin ko nga rin. Kahit hinahabol ako ng mga pulis, pinili niyo pa rin na tulungan ako. Hindi ako pinabayaan ng Diyos. Totoo nga talaga na lahat ng bagay nasa mga kamay ng Panginoon. Sa mata ng Panginoong Diyos, pamilya tayong lahat. Tama. Lalo ngayon na tinutugis ka dahil sa ginagawa mong pangangaral.
na parang mali ang ginagawa mo. Oo nga. Inuusig ka alang-alang sa pagkamatuwid, kaya dapat lang na patuloyin ka namin dito. Salamat. Naniniwala kami sa Diyos. At bilang Kristiyano, dapat ka naming tulungan. Tama. Kaya pinili namin na tulungan at tanggapin ka. Purihin ng Diyos. Salamat sa pagkupkup niya sa akin. Siya si Brother Yu. Pastor siya na hinahanap ng gobyerno. Bago ko siyang kaibigan. Kumusta, Brother Yu? Si Brother Wang. Si Brother Fan. Kumusta ka? Tinulungan ka ng Panginoon para matakasan ng mga pulis. Oo, tama. Oo, tama. Maupo muna tayo. Sige. Maupo tayo. Maupo muna tayo. Palala ng palala ang sitwasyon natin. Ang hirap manampalataya sa Diyos pag nasa China ka. Tuwing magsasama-sama tayo, lagi may tsansang hulihin tayo. Oo nga, tama siya. Kung wala tayong pananalig sa Diyos at hindi inalay ang buhay sa Kanya, mas lalo tayong mahihirapan. Tama. Ito ang kabayaran ng pananalig sa Kanya. Alam mo ba, nang dahil sa pangangaral ko ng salita ng Diyos, 3 taon ako nakulong. Oh. Kaya alam kong nararamdaman nyo. Sa paglipas ng taon, ang CCP patuloy pa rin sa panguhuli sa gaya natin. Kaya maraming Kristiyano na wala ng tahanan at nasira ang pamilya. Maraming Kristiyano na rin ang nahuli, kinulong at pinahirapan. Marami pang pinahirapan hanggang sa mamatay. Pakasama nila. At ito ang dahilan kung bakit marami sa atin ang galit sa CCP. Tama. Grabe. Pero, sinabi ni Pablo sa Biblia na dapat sumunod sa otoridad. Kaya hindi ko malaman kung paano dapat na ituring ang CCP. Oo. Kahit na ako, matagal ko na rin yung iniisip. Dahil kung susundin natin ang salita ni Pablo, kung sinong nasa kapangyarihan, kailangan natin sumunod sa kanila. Oo nga, paano yun? Kaya lang, walang Diyos ang CCP. Kalaban ang tingin nila sa naniniwala sa Diyos, kagaya natin. Bukod sa bawal maniwala sa Diyos, hinuhuli din ng CCP ang nangangaral ng salita niya. Oo nga. Kung susundin natin sila at titigil sa pangangaral ng salita ng Diyos, para na tayong kumampi kay Satanas, para na nating pinagpalitan Diyos. Tama siya. Baka mapahamak ang kaluluwa natin. Ay, oo nga. Tama. Naguguluhan talaga ako. Paano natin tatratuhin ang gobyerno nang hindi lumalabag sa kalooban ng Diyos sa atin? Teka, Brother Yu, Opo. bilang isang pastor, baka meron kang solusyon sa problemang to. Baka pwede mong ibahagi sa amin. Oo nga naman. Matagal na rin tong palaisipan para sa amin. Sana matulungan mo kami. Oo, baka pwede mong Ano bang hindi ipaliwanag. niyo maintindihan? Ang sabi ni Pablo, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan. Sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Ibig sabihin nito, lahat ng mga taong nasa kapangyarihan, ang Diyos mismo ang nagtalaga. Kaya para sa akin, ang pagsunod sa CCP, pagsunod din sa Diyos. Kapag sinunod natin ang salita ni Pablo sa Biblia, pagsunod na rin yun sa salita ng Diyos. Ang Biblia ay ang salita ng Diyos. Ang paglabag dito, paglabag na rin sa salita niya. Paano tayo magkakamali kung salita niya ang gabay natin? Sino sila para humusga? Oo nga naman. Tama ang sinabi ni Brother Ho. Sundin na lang natin ang laman ng Biblia. Teka, Brother Ho. Base sa sinabi mo, na pagsunod din sa Diyos ang pagsunod sa gobyerno, ang CCP, hinuhuli ang sumusunod sa Diyos. Ayaw nila maniwala tayo sa Diyos. At bawal din mangaral ng salita niya. Kaya, paano mo sila susundin? Sabi ng CCP, libro na masamang kulto ang Biblia. Para na rin yung pang-iinsulto sa salita ng Diyos, di ba? Paano ka susunod sa kanila? Masama ang CCP. Tinatakwil nila ang Diyos at ang pagiging buhay niya. Hinahamak nila siya, iniinsulto at kinakalaban. Pag sinunod natin sila, para mo na rin kinalaban ng Panginoon. Para ka na rin kumakampi sa kasamaan ni Satanas. Para sa akin, hindi tama ang sinasabi mo. Kaya hindi ako sumasang-ayon. Ganon din Oo, ako. ganun din ako. Ang sabi ni Pablo sa Biblia, kailangang sumunod sa nasa kapangyarihan. Pero opinyon niya lang ang sinabi niya. Hindi ang Panginoong Hesus ang nagsabi. Kailangan, intindihin natin ang sinabi niya nang walang pagkiling. Magkakaiba ang mga gobyerno, kaya ganon din dapat ang pagtingin sa kanila. Sa ibang mga bansa naman, pwedeng mamili ng relihiyon at hindi rin bawal maniwala sa Diyos. Ganon sa mga may demokrasya. Pwede nilang paniwalaan ang gusto nila. Oo nga naman.
Basta sumusunod sa batas, hindi ka pakikialaman ng pamahalaan. Tama. Ang problema dito, napakasama ng CCP. Ayaw nilang maniwala ang tao sa Diyos at pinahihirapan pa nila ang mga Kristiyano. Alam ng lahat ng narito yan. Oo nga, tama ang sinabi niya. Sa tingin ko, hindi tayo dapat sumunod sa CCP. Wala silang kinikilalang Diyos. Labag yun sa paniniwala natin. Tama, oo. Kalaban sila ng Diyos. Kung susundin natin sila, para na rin natin sinuway ang Diyos, di ba? Oo nga. Hindi mali ang sumunod sa pamahalaan dahil yun naman ang dapat. Pero itong CCP, dapat lang na hindi natin sundin. Yun ang opinyon ko. Brother Yu, Po. anong masasabi mo dito, ha? Pwede ba naming malaman? Oo nga. Oo naman. Tama. Gusto namin marinig ang panig Sige. mo. Sasabihin ko na rin ang opinion ko. O sige. Sabi ni Pablo sa Biblia, kailangang sumunod sa otoridad. Ito ang mga salita niya. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. At ang mga kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Kaya nga't, ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang at mauuwi sa kapahamakan. Dahil sa mga salitang sinabi ni Pablo, maraming naniniwala na tinalaga ng Diyos ang otoridad, kaya ang pagsunod sa kanila ay pagsunod din sa Diyos. May ibang naniniwala na kahit pigilan sila na maniwala sa Diyos, dapat pa ring sumunod dahil yun ang tama. Bukod doon, ang pagsuway raw sa otoridad, pagsuway na rin sa Diyos. Pero tama ba ang ganitong paniniwala? Sumusunod ba sila sa gusto ng Diyos? Ano nga ba ang tamang opinyon tungkol dito? Mula sa kapanahunan ng kautusan hanggang ng biyaya, walang sinabi sa atin ng Diyos na dapat sundin ng tao ang pamahalaan. Meron akong halimbawa. Ang paraon sa Ehipto na isang pinuno, kalaban ng mga Israelita, hindi ba? Oo, tama. Pero paano siya itinuring ng Diyos? Nung pinigilang umalis ang mga Israelita, bumuhos ang kalamidad. Kung di niya pinakawala ng mga tao, baka winasak siya ng Diyos. Nung hinahabol ng mga sundalo ang mga Israelita, ang Red Sea biglang nahati. Nung sumunod ang mga sundalo, nalunod silang lahat sa dagat. Tama. Oo nga. Nung kapanahunan ng kautusan, ang mga pinunong ayaw sa Diyos, sa huli, unti-unti niyang pinabagsak. Oo nga. Oo nga. Ngayon tignan natin ang kapanahunan ng biyaya. Bakit hindi pumunta sa sinagoga ang Panginoong Hesus para mangaral? Bakit nangaral ang Panginoong Hesus sa kaparangan at kasama ng mga karaniwang tao? Dahil lahat sila, mula sa mga pinuno ng pamahalaan hanggang ng relihiyon, kapwa galit sa Diyos. Tinuring nilang kaaway ang Diyos. Ito ang dahilan, kaya sa malalayong lugar na lang nangaral ang Panginoong Hesus. Kung umayon sa otoridad ang mga disipulo ng Panginoong Hesus, magagawa pa kaya nilang sumunod sa utos ng Diyos? Hindi. Sa palagay niyo ba pupurihin niya pa sila? Hindi. Mukhang malabo na yan. Ibig sabihin nito, kayang malaman agad ng naniniwala sa Diyos kung paano tatratuhin ang CCP nang naaayon sa kagustuhan niya. Kung ang isang tagasunod ng Diyos, hindi pa rin makita na dapat ituring na kalaban ng Diyos ang otoridad, talaga kayang naiintindihan niya ang Biblia? Kilala niya kaya ang Panginoon? Ay, hindi dapat basta maniwala. Marami sa atin ang mabilis maniwala at hindi na nag-iisip. Dahil nakasulat sa Biblia ang mga sinabing yun ni Pablo, naguguluhan na sila agad. Iniisip pa ng iba na katumbas ng pagsunod sa Diyos ang pagsunod sa nasa kapangyarihan. At ang sumusuway sa kanila, sumusuway din sa Diyos at dapat maparusahan. Tama yun. Sabihin nyo, hindi ba may mali sa ganitong klaseng opinyon? Ay, oo nga. Maling-mali. Meron ba? Parang hindi natin naiintindihan ang salita ng Diyos. Tama ang sinabi mo. Ito ang klase ng paniniwalang nakakalinlang sa kapwa natin. Alam ng lahat na walang Diyos ang CCP. At dahil wala silang Diyos, si Satanas ang nasa kapangyarihan. Oo. Kalaban ang tingin ng CCP sa Diyos. At tuwing nakikita nila ang impluwensya ni Kristo, nagpapadala sila ng sundalo para burahin ang gawain ni Kristo. Di sila titigil hanggat hindi siya naipapako. Tama. Mula nang mamuno ang CCP, itinakwil na nila ang Diyos. Sinumpa at binastos din nila siya. At isang kulto raw ang Kristyanismo. At ang Biblia,
Tinuring nilang masamang libro kaya kinuha at sinunog nila. Lahat ng relihiyon, binansagan nila bilang kulto. Tinugis at pinahirapan. Talagang napakasama nila. Lalo na tayong mga Kristiyano. Tayong naniniwala sa tunay na Diyos. Tayo ang pinag-iinitan ng CCP. Laging ginigipit, pinahihirapan. Matinding pagpapahirap at pananakit ang ginagawa nila sa ating lahat. Napakasasama. Hindi lang sila basta nagpapahirap. Pumapatay din sila. Tama. Ay, wala silang awa. Hindi na mabilang kung ilang Kristiyanong pinatay nila. At alam ito ng karamihan. Tama. Hindi Tama. na sila naawa. Parang isang demonyo ang CCP. Galit sila sa Diyos. Lantaran nilang sinusuway ang Diyos, kaya naman puro sila kasalanan. Tama. Oo nga, tama. Ito ang nagpapatunay na talagang mga kampo ni Satanas sa mga nasa CCP. Oo nga. Pero ano kaya ang dahilan nila? Bakit sila galit sa naniniwala sa Diyos? At ano ang layunin ng grupo nila? Takot silang makitang sumunod sa aral ng Diyos ang lahat ng mga Tsino. Ayaw nilang malaman ng mga tao ang katotohanan at maligtas. Kaya nga, walang sino man ang dapat sumunod sa utos ng CCP. Tama. Oo nga. Sila ang ginagamit ng demonyo para pahirapan tayong mga Kristiyano. Gusto nilang patayin ang Kristyanismo at alisan ng Diyos ang Tsina para sila ang tuluyang maghari. Sa ganung paraan, magagawa nilang mamuno sa Tsina sa loob ng napakaraming taon. Yan din mismo ang palagay ko. Ako rin. Dito natin makikita na isang demonyo ang CCP. Kaya ganun na lang ang galit nito sa Diyos. Tama. Kaya pinipilit nilang sirain siya. Oo, tama. Ang Sinabi CCP mo na pa. yan ay pamunuan ni Satanas. Hindi ba? Tama ako? Oo, tama. Tama siya. Kasalanan ng pagtatakwil nila sa Diyos. Ang CCP ay katumbas ng pamumuno ni Satanas. Grabe ang Tama, CCP. totoo yan. Nakakasukla. Sila ang pinakamasama sa lahat. Dahil sa sinabi mo, talagang gumaan ang loob ko. Totoo yan. Maraming salamat. Salamat sa Diyos. Ngayon ko lang naisip na ang panguhuli ng CCP sa mga tagasunod ng Diyos ay para ubusin tayo at para ang bansa mawalan na ng Diyos. Sa tingin ko, yan ang layunin nila. Gusto nilang makontrol ang lahat ng mga incheck. Gusto nilang alisan tayo ng kakayanang mag-isip. Totoo. Yan ang napakasamang ambisyon ng CCP na yan. Tama. Lantaran nilang pinapakita ang pagiging bastos, Oo nga, tama mapang-insulto at pagkatuso nila. Tama. Pag sinunod natin sila, para na tayong nagpakamatay. Tama siya. Gamit ng Three Self-Church ang salita ni Pablo sa pagsunod sa CCP. Payag silang paikutin ni Satanas. Kaya sigurado ako, galit ang Diyos sa kanila. Tama. Napakatagal ko ng tagasunod ng Diyos. Hinuli at pinahirapan na ako ng CCP. Pero ngayon ko lang nalaman kung bakit ganun katindi ang galit nila sa Panginoon. Brother Yu, Po, dahil sa lahat ng mga sinabi mo, talagang naliwanagan kami. Totoo yun. Ang CCP yan, punong-puno ng kasamaan at galit na galit sa katotohanan. Oo nga. Tama yan. Kung papayag tayo mga Kristiyano na kontrolin nila, siguradong itatakwil tayo ng Panginoon Diyos. tama. Dahil sa'yo, naiintindihan ko na. Ako Salamat sa rin. Diyos. Naliwanagan ako. Oo nga. Naliwanagan. Salamat din ako. sa iyo. Para ako nakalaya mula sa kadiliman. Aaminin ko, Brother Yu, hindi ko alam noon kung bakit galit sa Diyos ang CCP. Tama. Tama. Kahit lagi nanguhuli ng mga Kristiyanong nasa kapangyarihan, hindi ko hinusgahan ang kasamaan nila. Ipinagdasal ko pa sila. Inakala kong itinalaga ng Diyos ang nasa kapangyarihan. At kapag di sila sinunod, para ko na rin sinuway ang Diyos. Bakit ba hindi natin nakita agad kung gaano sila kasama? Oo nga. Tama ka. Talagang mabigat ang kalagayan nating lahat. Hindi magiging totoong pagsamba natin sa Diyos kung pinagdadasal natin si Satanas. Sa pamamagitan ng pagdadasal para sa mga opisyal ng CCP. Ang dapat pala nating ipagdasal ay ang kaligayahan ng lahat ng tao. Na lumaya na tayo sa kahirapan. Na matapos na lahat ng gera pati na kalamidad. Para walang sino man ang kailangang mahirapan. Tama. Ang totoo, pinagdasal ko na makapasok sa kaharian ng Diyos kahit ang masasama. Pero ngayon ko lang naisip na para na pala akong kumakampi kay Satanas. Oo nga.
Para ko na rin ipinagdasal na biyayaan ang mga kampo ng kasamaan. Tama. Katumbas na rin yun ng pagsuway at paglaban sa Diyos. Oo nga. Para na rin itong pagkontra sa Panginoong Diyos. Tama siya. Oo nga, tama siya. Madaling araw pa lang gising na tayo para magdasal. Pero mali ang pinagdadasal natin. Tama. Naging bulag pala tayo lahat. Salamat sa Diyos. Naliwanagan na rin kayong lahat. Alam nyo na ngayon kung ano ang tama at mali. Tama. Purihin ang Panginoon. Naging malinaw na ang lahat ngayon. Sa pamumuno ng CCP, naging talamak ang pagpapahirap sa naniniwala sa Diyos. Napakarami na nilang nagawang kasalanan. Tama. Napakarami na. Ginagamit ng CCP ang lahat ng mga paraan para saktan at patayin ang mga Kristiyano. Wala na silang dinulot kundi kapahamakan at pagpapahirap sa ating mga makadiyos. Totoo yan. Sangayon ako dyan. Base sa lahat ng katotohanang narinig nyo, masasabi nating pinakamasama sa buong mundo ang gobyerno ng CCP. Isa itong grupo ng mga taong galit sa Diyos. Sumasang-ayon ba kayo? Sang-ayon ako. Sumasang-ayon Tama naman siya, di ba? Kaya dapat lang na itakwil natin sila. Dahil yun ang naaayon sa kalooban ng Diyos. Yan ang dapat nating gawin. Ang totoo, nagbabala na ang Panginoong Hesus noon pa. Ang lahing ito'y isang masamang lahi. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan. At inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sinasabi rin ng Biblia, ang buong sanlibutan ay nakahilig sa masama. Kaya naman ipinaliwanag ng Panginoong Hesus kung ano ang punot dulo ng kasamaang nagahari sa mundo. Lahat ng tao nasa ilalim ng impluwensya ni Satanas. Kaya wala nang puwang para sa Diyos. Kaya rin marami ang nabubulagan. Sa mga makadiyos, walang sino mang naglalakas loob na sabihing nabubuhay ang Diyos sa iglesia. Ni isa man, walang maglalakas loob na ihayag ang katotohanang gusto ng Diyos na malaman ng lahat. Dahil kung sino man ang magpatotoo tungkol sa nagkatawang taong Kristo, hahatulan siya ng kasalanan. Itatakwil siya ng iglesia. O kaya naman isusuko sa mga may kapangyarihan. Sabihin niyo, hindi ba parang sagad na ang kasamaan ng sanlibutan? Totoo talagang sinasabi niya. Sang-ayon ako. Kahit saan sa mundo, wala ka maririnig kundi pagtakwil sa Diyos, itinatago ang katotohanan o hinahatulan si Kristo. Ano ang dahilan? Hindi ba dahil pinamumunuan tayo ng mga puwersang hayagang kinakalaban at kinukontra ang Diyos? Oo, Oo, tama ka. 2,000 taon na rin. Nang ipanganak at magkatawang tao ang Panginoong Hesus at tinugis siya ng mga nasa gobyerno ng Roma. At nung nangangaral ang Panginoong Hesus, ipinahuli siya ng mga Hudyo at mga opisyal ng Roma saka pinako sa krus para mamatay. Nang makarating sa China ang salita ng Panginoong Hesus, sinalubong ito ng matinding galit at pagtutol mula sa pamahalaan. Hindi natin alam kung ilang misyonaryo na ang sinaktan at pinaslang ng gobyerno. Oo nga. Oo nga, totoo yun. Pagdating ng CCP, lalo pang dumami ang bilang ng mga Kristiyanong pinahirapan at pinatay ng gobyerno. Tama. Sa lahat ng mga bagay na to, ano ang napatunayan natin? Bakit galit ang CCP sa naniniwala sa Diyos? Bakit ang mga Kristiyano lagi na lang pinahihirapan mula noon magpahanggang ngayon? Bakit paulit-ulit na itinatanggi ng mga tao ang katotohanan? Ano ba ang dahilan? Bakit ba parang napakahirap mapalaganap ang salita ng Diyos sa bawat sulok ng mundo? Dahil ang tao, kontrolado na ni Satanas noon pa man. Dahil ang mundo, hawak ni Satanas sa palad niya at pinaiikot na parang laruan. Hanggang ngayon, wala pa rin nagbabago sa mundo. Buhay na buhay pa rin si Satanas, lalo na sa mga taong tinatanggi na may Diyos. Ang mga taga-CCP ay halimbawa kung gaano kalakas ang puwersa ni Satanas. Ito ang dahilan kaya nabubuhay sa kadiliman ng mga tao sa buong mundo. Hindi ba totoo ang lahat ng sinabi ko? Tama siya. Totoo yan, Oo, tama siya. tama siya. Oo. Di ba? Marami pa rin sumusunod sa salita ni Pablo. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan. Akala nila, pagsunod din sa Diyos ang pagsunod sa nasa kapangyarihan. Ito ang tanong ko. Kung pinipigilan tayo ng CCP na maniwala at sambahin ng Diyos, dapat bang sumunod pa rin tayo sa kanila? Hindi Hindi sila pwede. Sundin. Nang huhuli ang CCP ng mga Kristiyano, pinipilit nila tayong magsisi. Gusto nilang itakwil, talikuran at pagtaksilan natin ang Diyos.
Gusto nilang isumpa natin at magsalita tayo ng masama laban sa Diyos. Kaya ba nating sumunod sa ganitong pamahalaan? Hindi natin sila Sila susundin. Mali yun. Hindi ako susunod sa ganun. Ayaw ng CCP na mangaral tayo ng salita ng Diyos. Gusto nilang iwan natin ng Diyos. Gusto nilang maging tuta nila tayo. Dapat bang sumunod tayo sa mga tulad nila? Hindi natin dapat sundin ang gaya nila. Kapag sinunod natin ang CCP na yan, bukod sa parang pumanig na tayo kay Satanas, para na rin natin pinagtaksilan ng Diyos. Oo, Hindi tama tayo siya. dapat sumunod sa mga demonyong yon. Dahil kung ganun, kumampi na rin tayo kay Satanas at pinagtaksilan natin ang Diyos. Tama. Mga kapatid, balikan natin ang salita ni Pablo. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan. Dapat bang isagawa natin ang sinabi niya? Makatotohanan ba ito? Malayo sa katotohanan ng sinabi niya. Hindi, tama. Kaya hindi ko gagawin yon. Ang sabi pa ni Pablo, ang sumuway sa nasa kapangyarihan ay sumusuway sa Diyos, kaya habang buhay silang huhusgahan. Kapag inintindi natin ang sinabi niya, talagang may hindi tama, kaya mahirap paniwalaan. Tama. Posible kayang binulag din si Pablo ng kadilimang dulot ng kasamaan? Minsan nang hinuli at kinulong si Pablo dahil sa pangangaral niya. Kung ganon, di hamak na mas malawak ang kaalaman niya sa atin, lalo na pagdating sa masasamang pamumuno. Pero mahirap pa rin intindihin ang mga salita niya. Lalo na kung hindi ka mag-iisip ng mabuti. Tama. Kaya maraming reliyon ngayon ang mali ang tinatahak na landas dahil sa sinasabi niya ni Pablo. Lalong-lalo na sa Three Cells Church, sumusunod sila sa otoridad dahil sa mga salita ni Pablo. Hindi nila alam na pabor kay Satanas ang ginagawa nila. Sunod-sunuran sila sa bawat utos ng CCP. Oo nga. Pinapatupad din nila ang propagandang mahalin ng bayan, simbahan at ang Panginoon. Pero ang CCP, pinagbabawal ang Bible study at pangangaral ng salita ng Diyos. At sinasabi nila na makadiyos sila. Hindi ba pagsamba at pagkampi kay Satanas ang ginagawa nila? Totoo yan. Dahil kay Pablo marami tuluyan na ligaw ng landas. Maraming nagmamahal sa Diyos ang naguguluhan ngayon at hindi alam ang katotohanan. Oo nga. Marami talaga napahama. Mga kapatid, gusto kong malaman niyo na ang paghahari ni Satanas dito ay bagay na talagang sinadyang payagan ng Diyos. Ito ay dahil kasama ito sa plano na binuo ng Diyos. Talaga? Plano. Ang layunin ng Diyos sa pagligtas sa atin ay talunin si Satanas at baguhin ang mga taong tiniwali ni Satanas upang maging masunurin at sumamba sa Diyos. Ito lang ang tanging paraan para malupig na ng tuluyan si Satanas at hindi na bumalik pa sa mundo. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya naman, hinahayaan ng Diyos na pagharian ni Satanas ang sangkatauhan dahil ang gusto niya ay makita natin kung sino si Satanas at ang lahat ng kasamaan niya. Gusto ng Diyos na tayo mismo ang tumalikod kay Satanas. Ni minsan hindi sinabi ng Diyos na sundin natin si Satanas. At isa pa, wala rin siyang sinabing parurusahan ng hindi sumunod sa otoridad. Isipin yung lahat, hindi ba totoo ang sinabi ko? Tama siya. Tama. Kahit kailan hindi yun sinabi Tama ng Diyos. naman yun. Sinabi niya. Oo nga. Base sa pananaw ni Pablo, talagang pinili ng mga santong magpakasakit, mamatay at maging martir alang-alang sa pangalan ng Diyos. Sabi niya, yun ang kapalit ng hindi nila pagsunod sa nasa kapangyarihan. Sang-ayon ba kayo ron? Matagal na panahon ng pagkakakulong sa mga santo. Hindi ba isa yung napakagandang paraan para patunayang mahal nila ang Panginoon? Talagang ang mahal nila ang Panginoon. Di ba? Pero may sinabi si Pablo tungkol dito. Sinabi niyang ang pagpapahirap at pagpaslang sa mga santong ito ay di patunay ng pagmamahal sa Panginoon. Kinailangan daw silang parusahan dahil sa ginawa nilang paglabag sa batas. Pero ganun pa man, nakulong din si Pablo dahil sa ginawa niyang pangangaral ng Ebanghelyo. Ito ngayon ang tanong. Bakit kaya ginamit ni Pablo ang pinagdaanan niya para mangaral at bilang patotoo sa iba? Hindi ba't parang may pagkakasalungat dito? Oo nga. Kung iisipin, magulo yun. Parang naguguluhan din ako. Tanong ko rin yan. Mahal natin ang Panginoon. Kinakalat natin ang salita niya dahil yun ang utos mula sa kalangitan. Amen. Pero ginagawa ng mga kampo ni Satanas ang lahat para usigin ng mga Kristiyano. Ayaw nilang kumalat ang Ebanghelyo at maipatupad ang kalooban ng Diyos. Dito natin makikita na talagang kalaban ng Panginoon ang mga taong nasa kapangyarihan. Oo nga. Pinapahirapan tayo dahil sa pagsunod natin sa Diyos, dahil hindi natin sinusunod ang gusto ni Satanas. Kaya nangyayari sa atin ito dahil ito ang itinakda ng Panginoon. Amen. Pero hindi naman natin hinihiling na maparusahan.
Maling-mali talaga si Oh, Pablo. tama ka. Maling-mali nga. Malinaw ang sinabi ng Panginoong Jesus. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Amen. Alam kaya ni Pablo na sinabi ito ng Panginoong Jesus? Malabong hindi niya. Sigurado ako kanina dahil nangaral din siya. Maliwanag na ang salita ni Pablo taliwas sa salita ng Panginoong Jesus. Talagang malaki ang pagkakaiba. Oo nga. Sa sitwasyong ito, sa salita ni Pablo ba tayo dapat makinig o sa salita ng Diyos? Siyempre. Tama. Bawat isang kaluluwa, sumunod sa kapangyarihan. Yan ang sinabi ni Pablo. Pero hindi ng Panginoong Hesus. Ang sinabi ni Pablo, di kumakatawan sa sinabi ng Panginoong Hesus. Hindi sinabi ng Panginoon na ang pagsunod sa mga otoridad ay pagsunod din sa Kanya. Oo nga. Hindi nga sinabi ng Panginoong Hesus yun. Teka, meron akong naisip. Tungkol to sa pagbabayad ng buwis. Ito ang sinasabi ng Diyos. Ibigay ninyo ang para kay Cesar. At ang sa Diyos ay sa Diyos lang. Amen. Amen. Ibig sabihin ng Panginoong Hesus, susundin natin ang otoridad sa pagbabayad ng buwis. Hindi niya sinabi na dapat sundin ang lahat ng utos nila. Wala siyang sinabi na ang paglaban sa otoridad ay paglaban sa Panginoon. Totoo yan. Kung ganon, ang salita ni Pablo, hindi naaayon sa salita ng Panginoon. Tama. Ibig sabihin, Oo nga. hindi natin to dapat gamitin gabay. Amen. Nilikha tayo ng Diyos para tayo sa Kanya. Tama. Kaya naman, wala tayong dapat pakinggan, kundi ang salita lang niya. Ito ang pinakamatuwid na daan. Amen. Bilang makadiyos, siya lang ang dapat natin pakinggan at wala ng iba. Pero pagdating sa pamahalaan o sikat na personalidad, kung meron silang sinabing taliwas sa salita ng Panginoon, hindi natin dapat sundin. Tama. Ito ang sinasabi sa Biblia. Dapat muna kami magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Amen. Tama. Salamat sa Diyos. Dahil sa mga sinabi mo, Brother Yu, mas naliwanagan na ako ngayon. Purihin ang Diyos. Napakatagal bago ko naintindihan. Oo nga. Sa loob ng isang araw, natutunan natin ang matagal ng di na ituro ni Pastor. Tama. Sinadyahan ng Diyos na dumating ka rito. Itinakda niyang makasama ka namin. Salamat sa Panginoon. Pinadala ka ng Diyos para gabayan kami. Salamat. Tama. Buti na lang dumating si Brother Yu. Salamat sa Diyos. Purihin ng Panginoon. Brother Yu, nakakapagbigay kaliwanagan ng iyong pagbabahagi. Bilisan niyo! Bakit po, Tay? Ano problema? Sabi ni Brother Lou, narinig niyang babalik sa bundok ang mga pulis para hanapin si Brother Yu. Mukhang di na tayo ligtas dito. Umuwi na kayo. Ulitin na lang natin to pagligtas na. O sige. Mabuti pa nga. Tayo na. Kami nang bahala sa iyo, Brother Yu. Brother Fan, samahan mo si Brother Yu pababa ng bundok. Doon na lang kayo sa bahay ni Brother Jack. Mag-iingat kayo. Sige, tayo na, Brother Yu. Umalis na tayo.